Dapat nga bang akuin ng mga consumer ang nawawalang kuryente ng mga utility company? Sinabon ni Senador Erwin Tulfo ang ERC at mga power distributor tungkol sa pangongolekta ng systems loss charges. Ang detalye sa agenda report ni Joan Manalo. Kailangan pong malinawan ang taong bayan. Alin po ba sa mga gastusin sa industriya ng kuryente ang makatarungan ipasa sa consumer? At alin naman ang dapat akuin ng mga kumpanyang may kakayahang kontrolin at bawasan ang mga gastusin ito? This brings us directly to the issue before us today, system loss. Nagpulong ngayong araw ang Senate Committee on Energy at Committee on Public Services para pag-usapan ng mga panukalang batas na tumatalakay sa system loss charges sa kuryente. Layon sana ng mga panukala na babaan ang bayarin at magtakda ng mga klarong regulasyon tungkol dito. We're continuing our research because there are two kinds of system loss. There's the technical, which is unavoidable. There's non-technical. But the fact that the loss occurs does not automatically mean that the consumer should pay it. Kabilang sa mga dumalo sa pagdinig ang mga utility distributor at electric cooperative at mga ahensya ng gobyerno, kabilang ang Energy Regulatory Commission, Department of Energy at National Electrification Administration. Isa sa mga naging pangunahing tanong ni Senate Committee on Energy Chairman Erwin Tulfo ay kung paano ba kinakalkula ang system loss at paano masisiguro ng mga consumer na tama lamang ang kinakaltas sa kanila. Meron pong formularyo na ipinatutupad ang ERC para yung bawat distribution utilities, alam niya kung paano ko computein yung charge na lalabas as a system loss charge. Kasi po, ito yung product of the difference nung kilowatt hours na pumasok sa sistema ng DU at saka yung actual na naibenta niya yung kilowatt hours delivered. Tinanong din ni Tulfo kung posible bang matanggal ang non-technical system loss na maaaring dulot ng pagnanakaw ng kuryente, illegal na koneksyon, mga depektibong metro at iba pang billing errors na kargo rin ng mga consumer. As far as the non-technical system loss component, nakita naman natin na at present ang performance ng ating distribution utilities would place them at around 1% na. And if we will further adjust the allowable cap for the non-technical system loss, they will be able to comply. Hindi naman daw kontra sa negosyo ang komite, pero nais daw nitong matiyak na patas, makatwiran at transparent ang paniningil sa mga consumer. Para sa agenda, Joan Manalo, Billionaire News Channel. Mag-follow sa aming mga social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa pinakahuli at eksklusibong mga balita.